Yes, hello guys. Welcome back to Stories Philippines podcast. Yan. Nandito Hello na naman kami. guys, welcome back. Yes. Ngayon na naman ulit tayo nakapag-record ng magkasama, pre? Oo nga matagal-tagal na rin since nung last nating collab na record na magkasama no. So anong meron? Anong meron sa atin? Kumusta? Okay naman, so far, so good, gano'n. By the way guys, sa mga bago nating listeners dyan, ako nga pala ulit, eto ang inyong host na si Rap, and kasama natin ngayon ang ating host na si... Yes, siyempre ako si Paul. And welcome sa ating episode ngayon na I hope na maging maayos kasi nagre-record lang kami guys via Messenger. So, medyo maingay ang paligid. So, anong gagawin natin ngayon? Kasi meron tayong mga nakita na mga kwentong aswang. Oo, yan. Ayun yung isa sa mga natin yung mga episode na may maraming listeners. So, gagawin natin siya as parang talk show. And yun, I hope guys mag-enjoy kayo sa mga nag-send ng kwento, sa mga nakuna namin ng kwento. Thank you so much for sharing. And thank you so much for letting us share your story in this podcast, no? And shout out namin yung mga subscribers natin sa YouTube. Guys, meron kaming YouTube channel ha. Meron kami. Yun, i-subscribe hindi lang dito sa Spotify. Sige, guys. So, shout out natin si ALM Calyanta. Thank you for subscribing kay John Michael Beramo, kay Green Soul, kay Mr. Midnight Stories. Yan, thank you so much. Kay Gabriel Padilla. Yan, thank you so much, Gabriel Padilla. Kay Diana Bailon. Thank you din kay Sir Niel Espiritu. At kay Miss Apple Ann Siazon. Ito, si Sir Martin Tristan. Siya yung isa sa mga writer ng stories na kinukwento natin o ninanarrate natin. Thank you, sir, for subscribing. Shout out sa iyo, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. And lastly, shout out kay Chesa Celestial. Yon, big shout out sa iyo, ma'am. Thank you for subscribing and for listening to our podcast. Yan. And of course, dun sa mga nakikinig sa atin all over the world, thank you so much guys. Shout out sa inyo sa mga nakikinig sa atin. Titignan ko pa. Ino-open ko pa. Ayan. Hindi talaga kami prepared guys. Kasi wala talagang biglaan to. Kasi kapag pinaplano namin, hindi natutuloy, biglang nawawalan ng net, ganyan, nawawalan ng signal, umiigan yung paligid. Ganun talaga, Unplanned things are best, syempre. Ayan, sige, shout out mo yung mga nakikinig sa atin. So sa Pilipinas, meron tayong total 3,718 streams. Yan, mga listeners. Meron tayong listeners sa United States. Wow, maabot tayo sa US Thank you rin sa mga listeners natin sa Canada. We also have streamers and listeners in Singapore. Yeah, Singapore. Meron din tayo sa Spain. Ako naman dito sa mga taga UAE sa Middle East. Yan. Yung ating OFW, mga kababayan dyan. Maging sa Australia, sa Qatar, sa Hong Kong, yan, sa New Zealand, UK, Italy, Taiwan, Indonesia, Japan, Bahrain, Portugal, Brazil, Norway, Kuwait, at Malaysia. Thank you so much guys for continued support and for your walang sawang pakikinig dito sa Stories Philippines podcast na daily episodes na kami ngayon. Thank you so much. Nakaka-motivate guys. Ayan, sa mga followers. Meron din tayong listeners na nakalagay dito. Listeners from unknown. Unknown. So siguro mga taga ibang planeta yan, mga taga Mars, gano'n. May mga listeners na tayo doon, mga alien.
So, thank you so much, guys. Etong Stories Philippines podcast ay hindi lang talaga pang Philippines, no? Thank you Kahit dahil yung oh. kahit Tagalog, yung mga content, no? Kahit ganon. Siguro, mga Pilipino din to mga to, pero mga nasa iba't ibang bansa. Ang dami talagang Pilipino. Oo, marami talagang Pilipino sa buong mundo. Saludo kami. Saludo kami sa inyo. And may kita mo even, may kita mo, okay, yes. Delayed kami, guys. Ayan, May kita mo na even if nandun sila sa iba't ibang bansa. Oo nga, delayed. Ayun, kahit nasa ibang bansa sila, yung culture ba, yung pagmamahal natin sa mga sariling storya ng bansa natin, tulad nito yung topic natin ngayon, mga kwentong aswang yan. Mga ano kasi yan mga nag-originate dito, di ba? Sa atin mismo yan, parang mga OG na storya yan dito sa bansa natin, sa lahi natin. Part yan ng culture natin. And nadadala pa rin nila kahit nasa ibang bansa. Kaya nakatuwang isipin na, oo, tama. Tsaka imagine mo so, wala, sa ibang bansa. Punta tayo sa storya natin. It's always feel at home kapag nakakarinig ka ng mga gantong storya, no? So simulan na natin ito sa ating mga kwentong aswang. Part 21 and 22 sana to, guys, po pinag-isa na namin para sa inyo. Special episode din ito. No, patikim to sa darating na Halloween episode natin. So, ito, simulan na natin. Story number 1. Yan. Okay, kwentong aswang. Part 21. Aswang. Mahaba itong aking ikwento. Kung tinatamad ka, huwag mo nabsahin. Sa kabila ng moderno at makabagong teknolohiya ng ating panahon, may ilang bagay pa rin sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Bagamat sabi ng iba, ito ay hamak na kathang isip lamang ng tao. Ngunit marami na sa atin ang nakapagbigay ng patunay ayon sa kanilang mga karanasan. Ang aking ikikwento sa inyo ngayon ay tungkol sa aking karanasan noong ako'y 12 anyos pa lamang. Noon pa mahilig na talaga ako sa mga kwentong katatakutan. Ewan ko ba kung ba't yan ang nakahiligan ko. Siguro ay dahil nagbibigay ito sa akin ng thrill. Alam nyo, yun yung na-excite ka na may halong curiosity sa iyong utak. Yun na nga. Nasa ika-6 na baitang ako ng elementarya at kaming magbabarkada ay nakakahiligan na naming magkwentuhan sa loob ng klase ng mga kwentong katatakutan kapag hindi pa dumarating ang guro. Si John at si Ray, sila ang aking matalik na kaibigan at talagang malalim na ang aming samahan. Sa katunayan, parang magkakapatid na ang aming turingan. 3:00 ng hapon noong 12 ng Oktubre. Bagamat hindi pa dumarating ang guro namin sa math, ay naisipan naming magbahagi ng aming mga nakakatakot na kwento. Total, malapit na rin ang araw ng mga patay. Una, si John. Ikinwento niya sa amin ang tungkol sa animoy aswang sa kanilang baryo. Usap-usapan sa kanilang baryo ang tungkol sa isang aswang na kanyang pinangalanang Jessa. Marami raw sa kanilang lugar ang nakakasaksi sa pagbabagong anyong ito ni Jessa. Sa tuwing kumakagat ang dilim, 6 na tao na raw ang nabibiktima nito, kabilang na ang 2 sanggol. Ang mga bangkay ng mga biktima ay nakakagimbal sapagkat masasabing hindi tao ang may gawa at ang iba naman ay nawawalan ang puso. Isang araw, may mag-asawa sa kanilang lugar na nakatira sa pinakaliblib na bahagi ng kanilang baryo. Habang tahimik na nakaupo ang mag-asawa sa kanilang balkonahe, may napansin ang asawang babae. Isang haguskus na para bang nanggagaling sa bubong ng kanilang bahay. Agad itong tinignan ng lalaki at laking gulat niya nang nakita niya ang isang nilalang at na may malalapad na pakpak at wala itong paa. Ah!
Sigaw ng lalaki habang dali-daling pumapasok sa kanilang bahay. Pinatago nito sa ilalim ng kama ang asawa nitong buntis at tinungo ng lalaki ang kanilang kusina. Kinuha nito ang lalagyan ng asin at lakas loob nitong isinaboy sa aswang. Swerte nila at takot pala ang aswang sa asin. Agad itong lumipad papalayo sa kanilang kinaroroonan. Simula noon ay lumipat na ang mag-asawa ng tirahan at sinigurado nilang sila'y magiging handa sa pagbabalik nitong aswang. Matapos magkwento si John ay nakuha kong magbiro dahil nakakalata ako ang katabi kong si Ray na masyadong seryoso ang mukha. Sexy ba yung aswang? Patanong kong sabi. Loko-loko, wala ngang katawan, di ba? Halakhak ni John. Sumunod namang nagkwento itong si Ray. Kumanda raw kami dahil talagang nakakatakot ang kanyang kwento. Nangyari daw ang nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay noong 8 taong gulang pa lamang siya. Noong bata pa raw siya ay hindi raw likas sa kanya ang pagiging matatakotin. Isang gabi, habang abala si Ray at ang kanyang mga chicherya, inutusan siya ng kanyang nanay na bumili sa tindahan upang may makain raw sila ng kanyang mga pinsan habang nanonood ng TV. Pasado 10:00 ng gabi, kaya madilim na ang paligid sa labas, ngunit dahil nga hindi naman siya matatakutin at malapit lang naman ang tindahan ay pumayag siya. Di kalaunay, lumabas na siya ng bahay at habang naglalakad siya papunta sa tindahan ay napansin niyang tahimik ang paligid. Pagkatapos niyang makabili ng pagkain ay naglakad na siya pa uwi ng bahay. Nang siya'y malapit ng makauwi ay napansin niya ang isang sulok na kanilang bahay kung saan naroon ang kanilang bakuran. Madilim doon at puno ito ng pananim. Laking gulat niya nang tumingala siya sa isang puno ng saging. Nakita niya ang isang bata at ito'y nakangiti sa kanya. Hindi niya masyadong maaninag ang buong itsura nito dahil nga sa madilim roon. Nagtataka siya kung paano napunta roon ang isang bata kung gayong hindi basta-basta kaya aktin ng tao ang puno ng saging. Nangilabot siya at para bang nabalutan ng yelo ang kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag kung ba't siya hindi makagalaw na kahit anong pilit niyang igalaw, ang mga paa ay hindi niya magalaw. Hindi rin siya makasigaw kaya ang tanging ginawa na lamang niya ay pumikit at magdasal. Maya-maya ay dumilat siya at nawala na ang batang kani-kanina lang ay nakangiti sa kanya. Kumari pa siya ng takbo papasok ng kanilang bahay. Gulat na gulat ang kanyang ina at mga pinsan sa naging katayuan niya. Niyakap niya ang kanyang ina at kwinento ang kanyang naging karanasan. Nakakatakot naman yan, Ray. Takot na sabi ni John. Matapos ay ako na ang sumunod na nagkwento. Ang aking kwento ay nangyari noong 10 anyos pa lamang ako. Noong mga panahong iyon ay kasama ko pa sa bahay ang aking 2 pinsan dahil sa magkakalapit pa noon ng aming mga bahay. Ang saya-saya namin palagi sa aming bahay dahil lagi kaming magkakasama maglaro. Isang gabi, pasado 10:00, tulog na ang aking parents at kami na lang na magpipinsan ang gising. Dito sila minsan natutulog at pinapayagan naman sila ng kanilang magulang. Napagpasyahan naming manood muna ng TV bago matulog. Kumuha kami ng mga pagkain at maiinom para may pagkakaabalahan kami habang nanonood. Sumunod ay binuksan ko ang TV at DVD at isinalang ang aking paboritong pelikula, ang Sherlock Holmes. Bago itong movie noon kaya exciting. Habang nanonood ay bigla akong nakaramdam ng pagkaihi. Kaya nagpaalam muna ako sa mga pinsan ko na iihi lang ako sa gilid. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa aming bakuran. Doon ako pumesto sa pinakadulo ng bakuran. Mula roon
makita mo ang nakakatakot na narrow figure ng kalsada. Tahimik roon at wala ng taong umaaligid. Maya-maya, pagkatapos ko ay naglakad na ako pabalik ng bahay. Sa aking paglalakad, may narinig akong para bang hagik-hik ng isang babae na umiiyak. Lumingon-lingon ako sa paligid. Sinundan ko kung saan nagmumula ang iyak na iyon. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang babae nakayakap tuhod sa isang malaking puno ng akasya. Medyo hindi ko naaninag ang kanyang muka sapagkat medyo madilim. Nakasuot ito ng itim na bestida at wala itong suot na pangpaa. Hindi mo masasabing isang pulubi dahil malinis siya tignan. Agad-agad ay lakas loob akong lumapit sa babae. Miss, ba't po kayo umiiyak? Tanong ko. Tuloy pa rin sa pag-iyak ang babae. Miss, okay ka lang ba? Pag-aalala ko kuno. Unti-unti ay umangat ang ulo ng babae at sa aking di inaasahan na pangyayari ay nanlilisik ang mga mata nito sa akin. Hindi ko malaman kung sisigaw ba ako o tatakbo. Hindi ko mabuka ang bibig ko at para bang nakadikit ang mga paa ko sa lupa. Ang mga mata niya ay halos kulay puti at ang kanyang luha ay dugo. Bigla itong nagsalita. Ba't mo ako pinabayaan? Bakit? Bakit? Hinawakan ako nito sa paa. Nanlamig ang aking buong katawan at sa sobrang takot at pangingilabot ang aking nadarama sa mga sandaling iyon. Ang tanging ginawa ko na lamang ay ang ipikit ang aking mga mata at nagdasal sa Diyos. Ama ko, tulungan niyo ko. Ilang sandali pa, naramdaman ko na wala nang nakahawak sa aking mga paa at pagmulat ko, wala na ang babae. Kumaripas ako ng takbo pauwi sa aming bahay at pagdating ko, gulat na gulat ang mga pinsan ko. Ba't raw daw ako humihingal? Umihi lang naman ako. Di ko na sinabi sa kanila ang nangyari dahil di rin naman sila maniniwala. Pagkatapos ng insidenteng yon ay mas lumakas pa ang pananalig ko sa Diyos na alam kong siya lamang ang nagmamay-ari at maaaring magligtas sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagbabasa. Mag-ingat ang lahat. Yon guys, ang ating unang story mula dito sa mga kwentong Aswang Part 21. Yon, nakakatakot na. Nagkukwentuhan sila magkakaibigan no, sa room. Naranasan mo na yan, experience mo na yan. O basta kwentuhan lang ng kung ano. Oo naman, kahit sino naman ata. Wala kang magawa. Pero basta walang teacher, matik yan. matik yan. Lalo ngayon. Kaso, ewan ko lang kasi yung iba wala naman sa classroom no? Pero dati, usually kapag mga ganitong panahon, palapit yung Halloween, normal yung ganyan, yung mga kukwentuhan talaga sa room. Nakakatakot yung kwento niya lalo ito sa last. Oo. Bye. Ikaw ba naman makakita ka ng gano'n? Tapos, grabe. Okay, guys. Ang nakakaano yung bata sa taas ng puno ng saging. Oo. Kasi imaginein mo paano niya naakyat yung... Oo nga naman, di ba? Kasi kahit ako, hindi ko kayang umakyat ng puno ng saging kasi wala namang mga sanga yun na pwede mong tapakan. Tsaka, gabi na. Ang gagawin mo dun sa saging. Oo. Ikaw kung normal kang bata. Paano nagkabata dun? Kung normal kang bata, tapos gabing-gabi na, doon ka nakatambay. Yeah. ano yun, no? Scanning eh. Scanning talaga. Ayan. So, thank you for sending by the gun. Okay, next story tayo. Title pa rin, Aswang. Noong August 2013, from Cavite ito. Sabi dito, our house has 2 bedrooms. My sister and I are sharing in one. Our bed is near the window. Yung window namin, malaking glass lang siya na tinted. So back to the story, nagre-research ako that night ng mga trips for pregnant
at napunta ako sa site ng female network. Scroll, scroll, scroll. Nakita ako ng topic about sa mga aswang. While reading their stories, I heard something na parang bumagsak sa roof sa tapat ng bedroom namin. Inassume ko na santo lang yun kasi sa likod namin may puno nun. Pero bakit parang may naglalakad? Iba na to, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Kasabay nun, biglang na-feel ko na naglilikot yung baby sa loob ko. At ang sakit sobra. Bakit ganito? Naisip ko, double deck ang bed namin sa taas ko. Katabi lang siya ng window talaga. So hinawi ko yung curtain. There, I saw a big black dog na nakatayo sa tapat ko mismo. Ang laki niya, I promise. Hindi mukhang normal na dog. Malaki yung mga mata niya and red. Malalaki din yung teeth niya and yung ears niya, mahaba siya. Just imagine the horror na nangyayari sa akin nun. Napatalon ako pababa sa bed ko para gisingin ang kapatid ko. Di ko na naisip yung kalagayan ko. Buti na lang hindi malakas yung pagkakatalon ko nun. So nung magising na siya and tinignan ulit namin yung window na wala na yung dog. Nawala na din yung sakit ng puson ko. Naging calm naman ako, thank God, and nakatulog beside her. When I woke up, naalala ko yung mga nangyari. I checked myself and saw blood sa panty pero kaunti lang, parang mens lang ganun. So I went to my OB para ipacheck kung anong nangyari sa baby and bakit siya sumakit last night. Nagtataka siya why walang heartbeat ang baby. Di ko na i-mention yung ginawa. But ayun, I lost the baby. No words can explain. Until now, I feel so sad. I don't know why and how it all happened in just one night. Thanks for reading. Ayun, grabe. Oh, so OMG. nakunan siya. OMG. Grabe, sad naman yung story. Grabe, ganun ka powerful yung aswang. Ganun ka. 'Di ba? Hindi pa siya nalalapitan pero Oo. Health. Oo. grabe. Healthy Oo. naman yung pagbubuntis niya no? Oo. Bakit? Hindi ko Tapos bigla-bigla siyang nakunan. or baka dahil tumalon siya or something. Hindi ko alam pero wala. Bakit? Hindi pa nakakapasok. Hindi pa siya nalalapitan. Ganun ba talaga yun? Oh my God. Kaya, Ingat-ingat guys sa mga buntis dyan na we never know kahit nasa nasa modern times na tayo, sa Maynila na tayo, kahit gaano pa ka-modern yung ating panahon. There are some things na talaga hindi natin pwedeng maipaliwanag nangyayari. Grabe. I'm so ansad ng kwento. I hope na okay condolence na siya. kay ating sender. I hope okay na po kayo ngayon. By the way, this was sent August 2013 pa, so 7 years ago. So, I hope na okay naman na si ate. Next story. Yan. Ang classmate kong aswang. Part 1. This story is not mine. Kwento lang ito ng tita ng boyfriend ko. Nagbakasyon kasi ako dito sa Taguig. Taga-province ako. Tumuloy kami dito sa bahay nila. So, nagkikwento kasi ako about kay Rodora X and yung iba pang experiences ko about ghost. Noong high school daw siya,
Nag-transfer siya sa Bicol. Di ko maalala kung saan sa Bicol. Third year ata yun or fourth year. So syempre, pag transfer ka, wala ka pang masyadong kilala at wala ka pang kaibigan. So si tita, nakikipagkaibigan siya sa mga classmates niya. Then, na-notice niya itong isang babae na wala daw kasama. So, nakipag-usap siya. Hi, sabi daw ni tita. Hindi siya pinansin. Uy, pansinin mo naman ako, sabi ulit ni tita. Sabi ng babae, bakit? Pwede ba huwag mo ko istorbohin? Ang sungit mo naman, nakikipagkaibigan lang eh, sagot naman ni tita. Sumagot yung babae, kaibigan? Iba na lang pwede. Kasi magiging katulad ka rin nila. Iiwan mo rin ako, sagot nito. Nagtaka naman si tita, sabi niya. Ha? Bakit naman? Di ako ganun. Sabi ng babae, syempre, di mo pa ako kilala, kaya nasasabi mo yan. Hanggang sa inulit-kulit daw siya ni tita, kaya naging magkaibigan daw sila. Hanggang sa dinala daw siya ng kaibigan niya sa bahay nila. Doon daw sa bahay nila, super wini-welcome siya ng mga parents and kapatid ng kaibigan niya. Ang dami-dami raw pagkain na hinanda para sa kanya. Pero ayaw daw siyang pakainin ng kaibigan niya. Kasi ang sabi, kapag kumain doon sa hinainan, akala mo daw maputi yun pero sobrang itim daw ng kanin na yun. At kapag kumain ka nun, magiging isa ka rin sa kanila. Ang pinapakain lang daw ng kaibigan niya ay puro prutas. Tapos, nung umuwi daw siya, nalaman ng tita niya na pumunta siya doon sa lugar na yun. So, pinagalitan siya tapos tinanong kung kumain tapos umamin naman kaya pinasuka daw siya tapos pinakain ng maasim. Di daw niya alam noon kung bakit ganoon yung tita niya tsaka yung kaibigan niya. Sobrang tigas daw ng ulo niya nun kaya lagi daw siya pumupunta doon pero lagi lang daw prutas pinapakain sa kanya ng kaibigan niya kahit hinahainan siya ng masasarap ng magulang ng kaibigan niya. Ang hindi niya alam, pag umuwi daw siya, lagi daw pinapagalitan etong kaibigan niya. One time, inimbatahan siya ulit kasi piyesta daw nila. Ang sabi ng kaibigan niya, pumunta siya ng umaga pero sa sobrang katigasan ng ulo niya, pumunta daw siya ng 4 p.m. mag-isa. Sinalubong siya ng kaibigan niya na sobrang galit na pinipilit siyang umuwi pero sabi niya, kadadating ko lang, pauuwiin mo na agad ako. So hinayaan na siya. Hinila na lang daw siya papunta sa bahay nila at habang naglalakad daw sila, pinagtitinginan daw siya ng mga kapitbahay na as if noon lang nakakita ng tao. Ayun. Parang similar sa story sa Biringan, no? Oo, biringan. Mga aswang. Bakit Yung mga kaya itim na pagkain. magiging aswang din siya kapag kinain niya yun? Oo, parang magiging kasapi daw ganun. Magiging katulad nila. Buti na lang mabait yung kaibigan niya. Prutas lang yung pinapakain Kaya sa kanya. Pero kung tayo, no? Kain. Bahala na. Di ba? Ayun. Buti Pero na lang mabait. tayo ba yun ha? Mabait yung kaibigan niya, no? Mabait. And tsaka part 1 pa lang to. Asan kaya yung part 2 nito? Abangan natin yung part 2. Abangan natin yung part 2. Okay guys, so kayo huwag kayo basta-basta kakain ng Oo. Huwag masyadong masiba. huwag nyo kaming gagayahin. Basta may lumpia. Pwede na yun. Ayun. Sige, ito story number 4. Aswang daw. Hello, ito po yung pangalawa kong kwento. Hindi siya ganun ka-creepy para sa akin. Ewan ko lang po sa inyo. Sige, ito na yung kwento ko. Natatandaan ko lang after bagong taon, mga 2012, ito nangyari. Kasi magbe-birthday yung lola ko sa Bicol, mga January.
Tapos parang reunion na din kasi lahat ng kapatid ni Mama umuwi galing sa Mandaluyong. Masaya kaming lahat kasi taon talaga bago uli kami umuwi ng family ko sa Bicol. Bundok kasi talaga dun kila Lola. Walang signal, may kuryente pero laging nawawalan. Natapos yung handaan kasi nga birthday ni Lola. Nung gabi na, syempre mga pagod na kami. Kailangan na naming matulog. Doon sa isang kwarto, 2 yung higaan. Gawa sa kawayan at kahoy. Yung isa malaki tapos yung isa maliit. Di doon kami sa maliit. Ako, si Mama, saka yung kapatid ko. Ako yung sa gitna. Patay na lahat ng ilaw. Di natulog na ako. Mga bandang 10 to 11 ng gabi, nagising ako kasi may kumakagat sa paa ko. Hindi siya masakit pero ramdam ko yung kumakagat sa paa ko. Parang bilog na mabuhok siya. Parang balahibo ng pusa na malago, ganun. Sa pagkabigla ko, winasiwas ko yung paa ko tapos naramdaman ko yung pagtalsik ng kumagat sa paa ko. Nagsisigaw din ako noon. Di nagising lahat ng tao sa bahay. Binuksan ng lola ko yung ilaw at hinanap yung kumagat sa paa ko. Walang nakita sila lola pero sabi ng lola ko, baka daw aswang yun. Kasi may aswang daw talaga dun. Di na ako nagtaka kasi sa bundok yung bahay nila lola eh. Nung umaga na, napansin ko yung daliri ko sa paa na parang nagva-violet. Sabi ng lola ko, aswang daw talaga yung kumagat sa paa ko. Hindi naman ako natakot ng sobra kasi alam ko na hindi na yun mauulit. Pag winasiwas ko uli yung paa ko, pag kinagat niya ako, tatalsik na naman siya. Salamat at sana po ma-post ito by Anika. Ayan. Thank you so much for sending, Anika. Ikaw ba naman eh? Oo. Ikaw, kahit aso, di ba? Kahit aso, dilaan lang yung paa mo eh. Magugulat ka eh kung ikaw natutulog. Kaya nga. Lalo pa kaya yung nakita niya pa, grabe, yung parang bilog daw na maitim tas mabuhok. Ano kaya yung naisip? Naisip ko si Mojako. Kilala mo yun si Mojako? Oo, si Mojako. Na kulay black. Grabe yung pagkaka-describe niya, no? Grabe. Uso talaga yan sa mga probinsya, lalo to Bicol. Hindi talaga mawawala ang mga aswang-aswang doon. So, ingat-ingat guys. Yan. So, next story. Next story natin. Galing kay... Oo, sige. Next. Story number 5. Aswang? Hi ulit. Remember me? Ako po yung nag-submit ng terrace. Maraming salamat sa pagtangkilik sa codename ko kesa sa story ko. Love you guys. Mag-share lang ako ng bago. And this experience happened 2 years ago. Hindi ko maalala yung exact date eh. So sinimulan ko na. 1:30 ng madaling araw, gising pa din ako. Nagsa-cellphone lang ako noon kasi hindi pa ako inaantok. Maya-maya, biglang nawala yung wifi kaya lumabas ako. At tinignan ko kung pinatay. Paglabas ko, hindi naman. Bumagal lang. Napansin ko, malamig doon sa may terrace. Pangalawang bahay na namin to. Hindi yung terrace na kwento ko noon. Mahangin kasi. Ang ginawa ko, binuksan ko yung pintuan. Pa-slide yung door namin eh. Hindi ko alam tawag doon. Basta door na may salamin. Then, umupo ako sa upuan. Malamang, yung upuan nakaharap siya sa labas. Yung terrace namin may harang siya sa harapan and yung harapan na yun may butas na design. Di syempre, kita ko kung ano ang nasa labas kahit nakaupo ako. Then, habang nagsisurf ako ng internet, may nakita akong babaeng umupo sa hams. Sa labas, nagtaka ako sa kanya. Sino ba naman ang matinong
tao ang lalabas ng bahay ng ganitong oras? Well, except sa mga tambay. Babae siya na may mahabang buhok at nakaupo sa humps. Humps yung nasa gitna ng kalsada na maumbok. Basta yun na yun. Nakaupo lang siya doon and may bit-bit siyang mga bag. Then, nakaipit yung mahaba niyang buhok na hanggang petan at nakalagay yun sa gilid niya. At tinanggal yung pagkakaipit. Imagine niyo na lang. Then, ang nakakapangilabot dito, nakatingin siya sa harap ng bahay namin, or should I say, sa akin. Nakakatakot kasi yung itsura niya. Hindi ko malaman kung luka-luka o basurera. May gloves sa kamay at ang dumi niya. Dahil sa takot ko, hindi ko na lang pinansin at pinagtuunan ko na lang yung pag-i-internet ko. Maya-maya, may dalawang magkasunod na tricycle ang dumaan. Nakita din nila yung babae. Muntikan pa nga silang mawala ng balanse dahil sa gulat. Hindi ko na lang ulit pinansin kasi hanggang ngayon nakatingin pa din siya dito sa direction ko. Nasa bandang 2:30 AM na. Inaantok na ako nun. Tumayo na ako at tinignan ulit yung babae. Pero pagtingin ko, wala na siya. Hinanap ko siya sa pumuntang harap, kaliwa at kanan pero hindi ko siya makita. Naisip ko na baka umuwi na. Bumalik na ako sa kwarto namin ni Mama at nilak yung pinto. Biglang lumakas yung hangin sa loob kaya pinuntahan ko yung dalawang bintana namin sa harap at gilid. Una kong sinara yung bintana sa harap namin at sumunod yung sa gilid. Pero pagkahawi ko ng kortina, muntik na ako mapasigaw. May malaking asong kulay itim ang nakatingin at nakaharap sa direksyon namin. Mas malaki pa siya sa normal na tao kapag tumayo at saka pula yung mata ng aso. Dali-dali akong nagsara ng bintana. Naalala ko, nung time na yon, buntis kasi si Mama. Naisip kong baka aswang yon at yung babaeng nakita ko kanina at yung aso ay iisa. Sobrang natakot talaga ako dahil hindi ordinaryo yung asong yon. Simula nun, hindi ko na binuksan yung bintana kahit nanganak na si Mama. Pero, lagi pa din ako nagpupuyat. Salamat sa pagbabasa. Akin lang ang EXO, walang aaga, walang sa inyo. Yun yung username niya. Yan. Guys. Thank you so much. Grabe. Sa kanya lang. EXO. Ano yung EXO? Alam mo yun? Parang Ano yung K-pop? K-pop. K-pop Okay. boy band. Okay. So grabe yung ano niya. Aswang din yung na-encounter niya. Anyways, dinedma lang niya. Nag-internet na lang siya. So, ayun guys. Ano? Ang big factor dun, buntis yung mama niya, no? Ganun talaga. Huwag may mga buntis. Sobra. Dinadalaw talaga. Pero, wala. Deadma lang. Pero, ayun nga, nakakalungkot. Buti na lang kamo, hindi siya natulad dun kay yung previous sender natin na na nakunan dahil sa aswang. Dinalaw ng aswang. Yun. Nagaan yung tao rin sila, no? Kasi yung babae, iisa, naging aso. Ikaw, may alam ka bang kwentong aswang dyan sa inyo? Or dyan, malapit sa inyo, marami dyan dati. Na, umaano pa ba yung ano nyo dyan? Yung, meron pa bang umaano dyan? Yung, Oo, marami. yung umaalong-ong, yung, ang tawag doon, yung parang bell ba yun, o sirena? Umaano pa rin ba dyan? Kasi tuwing umaano. Wala na. Ay, wala na. Pero, ano na yun dati? Naabutan mo pa yun? Hindi. Pero nakikwento nila, pero hindi ko naabutan. Kasi dati, kapag umaano yun, tumutunog yun, nakakatakot, umaalong-ong lahat ng aso. Kasi guys, dati doon kami nakatira malapit sa kanila. Kilarap. So alam ko yung dati ganun kapag sobrang lakas nun, tapos umaano yung lahat ng mga aso, umaalong-ong. Kapag tumutunog yun. Yung parang sirena yun eh. Ewan ko, kala siguro ng mga aso, werewolf or something. Basta kapag tumunog yun, umaalong-ong na lahat. So parang ang daming aswang sa paligid. Yan, nakakatakot talaga.
Ayun, buti na lang marami ng tao dyan Parang sa inyo. senyales, no? Oo, buti na lang marami ng tao dyan sa lugar niyo. So, ayun guys, thank you so much sa pakikinig. Kung may mga kwento kayo na related sa mga aswang, kung kahit anong kwento or pa-shoutout man yan, huwag kayong mag-atubili o don't hesitate to send it in our Twitter, Facebook, or Instagram. Makipagkulitan kayo sa amin. Nakalink sa baba or sa description ng video na ito or sa Spotify kung saan nyo kami makikita. Ikaw, may mga pahabol ka ba? May mga gusto kang sabihin? Sa akin wala naman, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng listeners natin. Kaya thank you marami sa inyong lahat. Ayun guys, nga pala, meron pa kami isang podcast, yung Not Your Ordinary Podcast. Doon, magkukulitan naman tayo doon. Good vibes, positive vibes. Ayan. So, in-invite namin kayo. Not Your Ordinary Podcast. Ayan. Para, usap-usap lang tayo dyan. Pwede rin kayo mag-send ng mga nyo. Ano yun? Podcast pangkalawakan. Oo. Podcast ng pangkalawakan. So, yun. Thank you so much for listening. I hope na ingat kayo dyan. No? Medyo delikado pa rin sa labas ngayon. Yes. Oo, ingat kayo. May COVID pa rin. Mm-hmm. And may mga aswang. Yeah, literal na aswang at saka mga aswang-aswang. So, ingat tayo. Maraming salamat guys. At hanggang sa muli. Again, this is your host, Paul, and this is your host, Rap. Thank you so much for listening in our podcast. Ayan. Ito na. See you next episode. Bye-bye. Bye. Stories Philippines Podcast.